11, the second page CC-12, and so on and so forth. Let the annexes be marked as requested. Mr. Secretary, please proceed. The witness now ready to read into the records his affidavit, Mr. Chair. Okay, Mr. Witness, please read your affidavit. Your Honors, yung aking affidavit po ay it's a form of a question. Ito ba na? Do I need to read the question and the answer? Yes, para malaman ng nating lahat. Basahin mo yung tanong, basahin mo rin yung sagot mo. Thank you, Your Honors. Unang tanong, ikaw ba ay handang magbigay ng isang malaya at kusang loob na salaysay at sumusumpang magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Sagot, opo. Maaari mo bang sabihin ng iyong buong pangalan, edad, tirahan at iba pang mga bagay-bagay tungkol sa iyong pagkatao? Ako po si Renante Ray Diaz de Lima, married, 48 years old, ipinanganak noong ika-10 ng Agosto 1969. Ipinanganak ako sa Binukayan, Loreto, Agusan del Sur at kasalukuyang nakatira sa Fairview, Quezon City. Ikaw ba ay marunong sumulat at magbasa ng wikang Pilipino? Opo. Ikaw ba ay nakapag-aral? Opo, college graduate, AB English po ang natapos ko. Ikaw ba ay may trabaho? Ngayon po ay wala na. May negosyong kainan lang sa ngayon. Sinabi mong wala kang trabaho ngayon. Ano bang trabaho mo dati? Ako po ay dating liaison officer, talent manager at katiwala ni Herbert Colango. Kailan at paano ka naging liaison officer, talent manager at katiwala ni Herbert Colango? Ako po ay dating band manager. Nakakilala kami dahil tumugtog yung banda na hinahawakan ko sa birthday ni Herbert Colango sa loob ng Bilibid noong September 19, 2012. Mula noon, tinatawagan na niya ako at kinukuha ako as band manager dahil mahilig siyang kumanta at tumugtog ng instruments. Bilang band manager ni Herbert Colango, ano ang iyong mga responsibilidad at ginagawa? Ako po ang kumukuha ng mga banda sa labas para mag-perform sa loob ng Bilibid dahil meron po kaming ginagawang The Herbert Colango Show. Every Saturday po ito para sa mga matatanda na inmate na wala na pong dumadalaw sa kanila. Ano ang kapalit ng serbisyo mo bilang band manager ni Herbert? Ako po ay may sahod at mayroon pong sasakyan na pinapagamit sa akin at mayroon pa pong allowance. Tumagal ba ang pagiging band manager mo kay Herbert Colango? Opo. Nadagdagan din ang aking tungkulin sa mga personal na pangangailangan ni Herbert. Mas lalo kasi siyang nagtiwala sa akin dahil kapareho pala kami taga-Butuan, although sa Osamis po siya pinanganak, at yung kakilala niya doon ay yung mga ibang kabats ko nung high school. Maaari mo bang isalarawan ang turingan at pagsasama ninyo dalawa ni Herbert? Ang turing niya sa akin ay parang kapatid dahil yung kanyang kapatid ay matagal nang hindi niya nakikita. Kaya siguro sa akin nabaling yung pagmamahal sa kanyang kapatid. Madalas nakakatuwaan at minsan po ay nag-aaway pag nagkamali po ako sa kanyang mga utos na pinapagawa sa akin. At hindi matatapos ang araw na hindi po kami magkakaayos at mag-sorry sa kanya at yayakapin po niya ako sabay sabi, sorry na may kasamang luha at sabi niya, okay na, ayaw na utruha. Sa salitang Bisaya po yon. Halos araw-araw po nandun ako sa Bilibid. Minsan nga po doon na rin ako natutulog sa loob
Kasi po mala 5-star hotel yung kanyang tirahan, kaya naobserbahan ko po at nakita ang kalakaran sa loob ng bilibid. Ano ang mga nadagdag na mga tungkulin mula kay ko lang? Ako ay naging tutor sa English at Tagalog si matigas ang bisya pag nagsalita ng Tagalog. Naging coach mo ang nagpaplasa ng maayos ng kanyang album na kinabukasan. At nag-platinum ito sa isang inmate na kagaya ni Herbert Colango. Na nang siya marinig at maibahagi ang kanyang mga awitin na totoong nangyayari sa kanyang buhay. At sa katunayan, ako po ang pinatanggap niya ng award na trophy sa PMPC Awards Night na ginanap sa Soler Casino. Maliban sa mga nabanggit mo, ano pa ang naging katungkulan mo kay Herbert? Ako din ang kumakausap ng mga performers kagaya ng Mocha Girls, Shamrock, Siakol, Dung Abay ng Yano, Kay Brosas, Jennifer Lee ng Viva Hot Babes, Sassy Girls at iba pang celebrity performers at mga local bands na mag-perform sila sa loob ng bilibid. Maliban dito, kapag nag-utos si Manoy, Fiant referring to Herbert Colango po, na maghahanap ako ng mga high-class sexy girls na pwedeng magpasunsyo sa loob ng sa loob at pwedeng maging walker o lumalakad, referring to sex workers o prostitutes. May mga managers akong kinakausap kasi sila ang may hawak ng mga talents. Nagpapasok ako ng mga babae kapag may events at show sa loob ng bilibid. Paano ka nakakapasok sa loob ng bilibid considering na hindi ka naman kamag-anak ni Herbert? May timbre na sa mga empleyado at security pagpapasok ako ng bilibid at madalas nagbibigay ako ng pang-PR sa mga empleyado at security galing kay Manoy o Herbert Colango. Maliban sa performers at sa mga babae, ano pa ang pinapasok mo sa loob ng bilibid? Nagpapasok din kami ng mga mamahaling gamit, gadgets, appliances gaya ng TV, cellphones at kung ano man ang gusto niya sa loob. Simula noong October ng 2013, noong nagbigay na kami ng payola kay Secretary Laila de Lima, nagpasok na rin kami ng mga beer in can at alak gaya ng Fondador, Black Label, Remy Martin at iba pa. Totoo po lahat ng sinabi ni Herbert, Sir Magleo, Sir Noel, Sir Martinez, Sir Froilan Tristisa na napanood ko po sa TV. At iba pa na mala Las Vegas sa loob ng bilibid. Beautiful and sexy women coming inside. Concerts, casinos, trading and business, golf carts, e-bikes, as a way of transportation, at marami pang iba. Paano mo naipasok ang mga nabanggit mo sa loob ng bilibid considering na bawal ang mga ito sa loob? Pagdating sa pagpasok ng mga banda at performers, may request kaming ginagawa. Una sa Commander of the Guards, OIC, tapos sa Office of the Superintendent. Tapos iro-routing at maghihintay na kami ng tawag ng Secretary of the Office of the Superintendent. Pero mas mabilis sa amin kasi dumidirekta kami sa Office of the Superintendent. May weekly kaming binibigay pero ang pinakasigurado ay every month sa Office of the Director, Superintendent, OIC at Commander of the Guards. Pati ang mga prison guards na nakabantay sa bawat gate. Pag nagpapasok kami ng babae, sinasabay namin sila sa mga bisita para hindi halata.
Pag sa mga gadgets, beer, alak at iba pa, sinisingit namin ang mga ito sa track ng sound system. At kunwari, i-check ng guards para hindi halata, pero alam nila yun. Mga 4 to 5 trucks ang pumapasok kasama ang generator na 350 kVA na kayang pailawin ang buong maximum. May mga receive copies ka ba ng request nyo sa Bucor tungkol sa pagpasok ng sinabi mong kontrabando? Meron po. Meron akong mga naitabing iilang request. Attorney, ang mga dokumento. Nandito po kay attorney. Sino-sino ang mga kinakausap niyo sa Bucor para ipasok ang mga kontrabando at magkano at kailan? Pag nagpapasok kami ng mga kontrabando, hindi na kailangang pumunta sa opisina ng Bucor officials. May timbre na or may basbas na pag sinabing kulang ko. Bago ang pagpasok ng mga kontrabando, sino-sino ang mga kinakausap niyo sa Bucor para ipasok ang mga kontrabando at magkano at kailan? Sa Office of the Superintendent, ako nagpapapirma ng mga request. Pag sinabing kay kulang ko, automatic na approve na yon. Sa kapanahunan ni na bago ang pagpasok ng mga kontrabando, sino-sino ang mga kinakausap niyo sa Bucor para bago ang pagpasok ng mga kontrabando, sino-sino ang mga kinakausap niyo sa Bucor para ipasok ang mga kontrabando at magkano at kailan? Sa Office of the Superintendent, ako nagpapapirma ng mga request. Pag sinabing kay kulang ko, automatic na approve na yon. Sa kapanahunan ni na Lansangan, Tesoro, Superabo, and OIC Dador. Kasama po si Superintendent Schwarzkopf. At yung iba pang dating superintendent. Pag wala yung superintendent sa OIC or sa Commander of the Guards, ako nagpapa-approve. Noong end of November 2013, nag-umpisa akong magbigay ng 1.2 million sa Office of the Director. As per instruction of my boss, Herbert, through Colonel Eli. Si Colonel Eli dumidiskarte din at nagpapasok din ng alak sa loob ng Bilibid. Noong una, tinatanggap ni Colonel Eli sa ADCO office. Nung sumusunod, sa Dapo Restaurant sa Quezon City. Sa Alabang, sa likod ng mga bagong tayong Chinese restaurant. Pero madalas sa loob ng Bucor, doon sa maliit na opisina ni Colonel Eli sa second floor. Nagbigay kami sa kanya hanggang end ng term ni Director Bukayo. Minsan nagpunta ako kay OIC Ragos at nagpahatid, may pinahapahatid do si Herbert na isang paper bag. Hindi ko alam ang laman, pero ito po ay pansin ko parang mga dokumento lamang po na nakasil. Minsan, nagbibigay din kami sa Office of the Director ng 300 to 500,000 through Colonel Eli pag may mga party o birthdays at iba pang programs. Sa mga superintendent, pag nagbigay si Herbert, walang fixed amount. Hindi pari-pariho. Pag may pinapahatid si Manoy o Herbert, nakabalot o nakasubre na yung pera. Kadalasan sa opisina ng superintendent ko binibigay. Minsan, may bata-bata sila na pumapasok sa kubol ni Herbert. Doon dumidiretso. Yung lagay sa OIC at Commander of the Guards, di rin pari-pariho. Nakasubre na with signature ni Herbert. Pag pinaparating sa OIC at minsan yung mga bata-bata nila,
ang dumidiretso sa kubol ni Herbert para kunin ang pera. Yung mga guards sa gate, sa table ng opisina nila, tabi na ng gate inaabot. Sino-sino ang mga kinakausap niyo sa DOJ? Kung meron man. Si Susan Francisco ng Technical Division. Si Ma'am Len Sagom na sekretary ni Secretary Laila de Lima. At si Junel Sanchez ay member ng PSG na nakadetail as security aid ni Secretary de Lima. Ano o magkano ang binibigay niyo sa nabanggit mo kung meron man? Kay Ma'am Susan Francisco nakabalot na yung perang binibigay ni Herbert. Ang pera ay para sa pakiusap ng mga inmates na nasa carcel side at mga Chinese na lumalapit kay Herbert na ilipat sila, for example, iwahig to maximum. Mala Las Vegas kasi sa loob ng maximum at pwedeng dumidiskarte sa loob. Estimated from 150,000 to 500,000 ang tinatanggap ni Ma'am Susan. Monthly or depende sa dalas ng mga requests. Tinatanggap ni Ma'am Susan ang pera in favor of Yusik Baraan. Kasi si Yusik Baraan ang nag-approve ng mga transfer ng mga inmates. May binibigay din ako kay Ma'am Susan sa loob ng Robinsons, Malate. Sa Red Ribbon tabi ng Mercury, amounting to 30 to 50,000 pesos para sa personal niya. Si Ma'am Len Sagom, nagkataon na nalaman ko na na-hospital ang asawa niya. Kaya sinabi ko kay Herbert, pinadalhan ni Herbert ng 300, sabi ni Herbert, pero nakabalot yung pera nung dinala ko sa Fairview General Hospital. Kay Junel Sanchez, may 3 million monthly na binibigay kami para kay Secretary de Lima. Nag-umpisa noong October 2013 hanggang katapusan ng November 2014. Ang bigay namin na 3 million kay Secretary de Lima, maliban sa 3 million monthly, may 1 million din para kay Secretary pag may big at special event si Herbert sa loob ng Bilibid. Yung monthly na 3 milyon, pag inabot ko sa labas ng Bilibid, sa may paradahan sa baba ng Sunken Garden. Ito po yung sa Muntinlupa. Si Junel Sanchez, kasama si Ronnie Dayan, ang tumanggap ng 3 milyon na nakabalot. Ako ang nag-aabot kay Junel. Pag nakapark na sila sa Sunken Garden, gamit ang Black Starex na dinadrive ni Ronnie Dayan. Magte-text sa akin si Junel na nasa labas na sila. Tsaka ko dadalhin ang 3 milyon galing sa kubol ni Herbert. Pagkatapos kung iabot kay Junel ang 3 milyon, tatawag agad si Ronnie Dayan kay Secretary de Lima at minsan naka-speakerphone. Sasabihin ni Ronnie, Ma'am, okay na. Tapos sagot naman ni Madam Secretary, okay, sige, bilisan niyo. Pag nasigurado at narinig ko na ang boses ni Secretary, balik ako sa loob ng Bilibid. Pag busy si Ma'am, referring to Madam Secretary de Lima, nagtitext sa akin si Junel at pinapapunta na lang ako sa DOJ. Pagdating ko sa gate, lalabas si Junel at sisingyasan yung guard ng thumbs up. Tsaka ko ipapasok ang sasakyan ko sa bakanting parking ni Yusik Baraan or sa tabi ng parking
ni Secretary sa tabi ng Starex. Pagka-park ko, papasok sa loob ng sasakyan si Junel at doon mag-aabutan. Minsan, inaabot ko na lang sa bintana ng sasakyan ko kasi paikot po yung sa DOJ pagpasok mo. Ang hirap po kasing pumarada. Tapos dadalhin ni Junel ang pera kay Ronnie Dayan na nasa loob ng Starex na nakaandar. Pero aalis na rin ako. Hindi ko alam kung tumatawag pa siya kay Secretary pag inabot ko na lang sa bintana ng sasakyan ko. Minsan may hinihiling si Junel na pang personal niya, kaya doon sa second floor ng DOJ sa may CR ko inaabot. Paano mo nakilala si Susan Francisco ng DOJ? Kaya ko po nakilala si Ma'am Susan Francisco dahil sa pabalik-balik ko po sa Bilibid at sa Department of Justice. Pinakilala siya sa akin ng dating tauhan ni Bukayo na bading. William ang pangalan na nasa office ni Bukayo din. Si Ma'am Susan ang nagpakilala sa akin kay Junel Sanchez sa DOJ. Tapos si Junel naman ang nagpakilala sa akin kay Ronnie. Kaya nung nalaman at nakilala ko po si Ma'am Susan Francisco na taga DOJ, binalita ko po agad kay Boss Herbert. At natuwa po siya nung binalita ko na meron na po tayong access sa itaas. Ibig sabihin sa DOJ po. At ang sagot ni Boss Herbert sa English, good, good, good. Maliban sa request nyo na pagpapalipat ng inmates, may ginagawa ka pa ba para sa inyo ni Ma'am Susan? Siya din yung naglalakad ng request namin gaya ng pagpapasok ng mga guests na maramihan sa loob ng Bilibid upang manood ng concert or show ni Herbert. May kopya ka ba ng mga request nyo sa DOJ? Meron po. Andito po, dala po ng aking abogado. Bakit kailangan nyo pang magpa-approve ng mga request ni Herbert sa DOJ? Sa gayong pwede namang i-approve ang mga request niya sa Bucor. Alam niyo po, pag sobrang maramihan na ang guest at umaabot na po ito ng 300 guests, kunwari i-endorso kami ng Office of the Director sa DOJ para masabi lang na ginagawa din nila ang trabaho nila. Ano ang katibayan mo na may natanggap ang mga binigyan yung pera sa DOJ? Wala kaming kasulatan pag tumanggap sila. Siyempre, naniniguro din po sila sa sarili nila. Yung isang resibo lang po ang naitabi ko sa dami ng napadalhan ko, yung ML kwarta padala na naitabi ko. Andito po yung original, Your Honors. May kopya ka ba ng resibong sinasabi mo? Opo, andito po. Hawak po ng aking abogado ang original. Saan galing ang perang binibigay niyo sa DOJ at sa Bucor officials? Kinukulikta ni Herbert sa mga inmates na pinamumunuan niyang pangkat ng carcel side. Yung sa events niya, kinukuha namin sa benta ng beer, alak, o beer in cans at alak. Kinukuha din sa kita ng pagpasok ng mga tilapia at bangos. Referring to prostitutes. At yung kita ng pagpautang. Sa Bilibid po kasi, Your Honors, ang unang nakilala po kasi yung tilapia. Hanggang medyo nag-elevate na ho ito hanggang bangos. At meron pa hong sugpo na nabanggit. So, ang mas lalong nakilala lang ho ay yung tilapia. Pag sinabi nga pong sugpo, ibig sabihin, tapon po yung ulo, katawan lang yung kinukuha.
Sinabi ni Herbert na pinapabenta din siya ni JB Sebastian ng Cebu. May nalalaman ka ba tungkol dito? Opo, nabanggit sa akin ni Manoy o ni Herbert na ganon ang pinapagawa ni JB sa kanya na magbenta para preparahan ang pagtakbo ni Secretary De Lima sa eleksyon 2016 para senador. Personal ka bang kakilala ni Secretary De Lima? Hindi po. Ang aking apelyido, ang middle name ko po ay De Lima, pero isang word. Ang sa kanya po is 2 words. Nag-uusap na ba kayo ng personal o sa cellphone? Hindi rin po. Narinig ko lang siya minsan pagkausap ni Ronnie Dayan nang tumanggap ng pera. Kung makikita mo ba ng personal si Junel Sanchez, Ronnie Dayan, Susan Francisco, Len Sagom, Yusik Baraan at Laila De Lima, malala mo at makilala mo sila? Opo. Maliban sa mga nabanggit mo, may nais ka pa bang idagdag, ibawas o baguhin ang iyong salaysay? Wala na po. Ikaw ba ay pinilit, tinakot, binayaran o pinangakuan ng kung anumang para maibigay sa salaysay mong ito? Hindi po. Ikaw ba ay handang sumailalim sa polygraph examination or lie detector test kaugnay sa binigay mong salaysay? Opo, in fact, nagpunta po kami sa NBI para magpa-lie detector. Kaya lang po, kaso may sakit po ako sa puso at inatake na ako ng 3 beses. Sa katunayan, na-admit po ako sa hospital noong September 24 at na-discharge ako noong September 25, 2016 dahil sa heart enlargement. Nakahanda ka bang lumagda sa salaysay mo sa ilalim ng panunumpa? Yun po yung aking ginawa kanina. Maraming salamat po. Mr. Diaz, meron ka ba bang gustong idagdag bukod sa salaysay na iyong binasa sa committee ito? Wala na po, Your Honor. Mr. Secretary, would you like to add more inputs apart from the statements given by Mr. Diaz? Or shall we now go to another witness? Yes, Mr. Chair, may we call on Rafael Ragos? In the meantime, Mr. Diaz is excused. He may be ushered out of this committee so that we can proceed with the taking of the testimony of Director Ragos. I think this is the supplemental affidavit, right? Yes, Mr. Chair. And no need to take the oath because he will be reading it under the same oath. Under the same oath, Mr. Chair. Okay. Mr. Director Ragos is already present. Mr. Yes, may we... Ragos, will you please stand up so that the oath may be administered? With respect to the second supplemental affidavit. Ay, oo nga pala. Yes, may we know the purpose for which the statement or... Director Ragos, no need to take the oath because you already took the oath previously. I think this is with respect only with the supplemental affidavit. Mr. Ragos will testify on several occasions where he delivered drug monies, to Secretary De Lima. Okay, please proceed, Secretary. Mr. Rafael Ragos, did you execute any statement, supplemental affidavit consisting of 3 pages? Yes, sir. We are showing you a supplemental affidavit marked as Exhibit X. Will you kindly go over this statement and tell us if this is the same affidavit that you have executed? Mr. Chair, may we request that this affidavit be marked as Exhibit X? The signature of the witness in
In the left-hand margin of the first page as X-3. Page 2 be marked as Exhibit X-1. The signature in the margin be marked as Exhibit X-4.